Alright, so itong si BBM ay hindi daw a-attend sa January 20, which is the inauguration day of President Donald Trump. Alangan naman, hindi ka naman kasi invited. So kahit gustuhin mong umattend, hindi ka po pwede, haharangin ka. Hindi ka invited. At ang nakakaloka dito, para naman hindi masyadong mapahiya, itong si Ngagva, pinalabas nila na head of the states are not invited daw sa inauguration ni President Trump. Asador, ang a-attend in behalf of the head of the state. Di ba may paganyang gimmick ka pa? Nakakaya ka, hindi ka invited. Galit si Donald Trump sa mga nagdodrogation. Ayaw niya ng mga nagdodroga. Baka mamaya kasi pumunta ka sa Amerika, may bit-bit ka pang kokina, mahirap na. At saka maraming aso doon. Sigurado ko lalapain ka agad kapag dumating ka doon. Tapos kasama mo pa yung asawa mong pangit. My God, hindi ka attend natural, hindi ka imbitado. Huwag ka talagang umattend, gravity. Huwag mo kami lokohin, bubudulin mo na naman kami. Hindi ka invited. Hindi ka invited. Ang nakakatawa pa nito, no? Itong si BBM, dahil nga gusto niya na bata-bata siya palagi ng mga talagang inaway-away niya ang China. Para mas lalo maging cute siya sa paningin ng mga Amerikano. Ang problema, nung umupo si Trump, kaibigan niya pa, nakipagkaibigan siya agad kay China President. Nakakaloka, invited ang presidente ng China. Tapos, ito nagyayabang, okay, na galito sa China para lang maging cute sa paningin ng Amerika. Hindi ko binato. Ano bang problema, Alona, kung hindi invited ang Pangulo sa inauguration ni Donald Trump? Ano bang problema? Ano bang mangyayaring hindi maganda sa bansa kung hindi invited si PBBM? Bakit ba tila tuwang-tuwa kayo na pinapahiya ang Pangulo natin sa ibang bansa? Pilipino kayo, kung meron man tayong hindi pagkakaunawaan dito sa bansa natin, dapat pagdating sa ibang bansa, lalo na ikaw nasa ibang bansa ka, dapat magkakakampi tayo. Pangulo ng Pilipinas na pinagtatawanan mo at ikaw ay isang Pilipino kahit nasa ibang bansa ka. Sana naman hindi kayo ganyan. Ano naman kung hindi invited si PBBM sa inauguration ni Donald Trump? Marami rin namang hindi invited. Maraming bansa sa West, sa Europe, na hindi rin naman invited ang kanilang presidente or prime minister. Sa pagkakaalam ko dito sa Asia, marami rin hindi invited. Pinili lang talaga yung inimbitahan. So anong problema doon? Meron bang mangyayaring hindi maganda sa Pilipinas kung hindi invited ang Pangulo? Yan ang hirap sa inyo. Natutuwa kayo sa mga negatibong bagay about sa nangyayari sa Pilipinas or sa gobyerno or sa Pangulo. Parang tila tuwan-tuwa kayo na nagkakaroon ng negatibong balita or napapahiya tayo sa ibang bansa. Parang hindi na kayo Pilipinas sa ginagawa nyo. Pinagtatawanan nyo as if napakalaking kasalanan ng tao sa inyo. Pangulo nyo pa rin siya at sa Pilipinas pa rin kayo babalik kahit nasa ibang bansa kayo. Tsaka, ano namang problema kung invited yung China at hindi po invited si PBBM? Yun ang desisyon ni Donald Trump Anong magagawa natin? At tsaka dun sa pinapalabas mo na inaway ni PBBM ang China, mali ka dyan. Huwag kang magsinungaling, hindi inaaway ni PBBM ang China. Ina-assert lang niya at pinoprotektahan niya ang ating interes at teritoryo at ating soberanya sa West Philippine Sea. Hindi ibig sabihin na ginagawa niya ang mandato ng konstitusyon sa kanya bilang Pangulo ay pang-aaway na ito sa China. Bakit ba kung magsalita kayo ay tila kampi pa kayo sa mga pinaggagawa ng China sa ating West Philippine Sea at sa ating bansa? Hindi na kayo maka-Pilipino. Makapolitiko na lamang kayo na pro-China or baka pro-China na kayo lahat. Kasi ang usapan na dito pagdating sa West Philippine Sea, dapat kampi-kampi tayo dyan Pero hindi Para sa inyo, ang Pangulo, ang ating gobyerno ay nang aaway ng China kapag pinoprotektahan nito at pinaglalaban ng ating karapatan sa West Philippine Sea. So, kaninong karapatan at interes ang pinaglalaban nyo kung sasabihin nyo na nang aaway ang Pangulo natin sa China? Nagiging maka-China na kayo. Nagiging parang mas gusto nyo nang ipaglaban ng China.
Akalain mo pagtatawanan mo yung Pangulo at ipangangalandakan mo na hindi siya invited sa inauguration ni Donald Trump? Ang hirap nga sa mga ito, nung bumabiyahe ang Pangulo para sa mga state visit niya, para makahikayat ng investors, para mapaigting ang ating diplomatic relationship sa iba't ibang bansa, ang bukang bibig ng mga ito, ang koda nila, nag-aaksaya ng pera, biyahe ng biyahe, gala ng gala. Ngayon naman na hindi pupunta ang Pangulo sa Amerika para dumalo ng inauguration ni Donald Trump dahil sabi nga nila hindi daw invited, tuwan-tuwa naman sila. At gusto nilang ipangalandakan na para bang gustong sabihin na ay pahiya, hindi invited. Parang ganun ba? Tapos sasabayan pa ng kampo nila na pagpapakalat ng fake news na invited daw po ang mga Duterte sa inauguration ni Donald Trump. Baseless po yan. Hindi yan po totoo. Hindi yan totoo. Ang gustong palabasin ng mga ito, yung idol nila invited, si PBBM hindi. Yan po yung nakikita ko. Pero wala rin naman pong balita na invited po yung kanilang idol. Pero sa case po ni PBBM, ano naman kung hindi invited? Hindi rin naman natin in-invite si Donald Trump nung inauguration ni PBBM. Wala rin naman tayong in-invite. Kahihiyan ba kung hindi maimbita ang Pangulo ng Pilipinas sa inauguration ng ibang bansa? Yun ang choice ni Donald Trump hindi rin naman natin siya in-invite. Nung inauguration ni Pinoy, inauguration ni Duterte, inauguration ni PBBM, may in-invite ba tayo? Ang alam ko may ilan tayong in-invite, pero hindi rin naman natin in-invite si Donald Trump. So what's the big deal? Ang Pangulo naman, invited din naman siya, si PBBM sa ibang inauguration ng ibang world leader, ng ibang head of state. Nabalitaan natin yan. Tsaka ilang beses na rin namang nakapag-state visit ang Pangulo sa USA kay Biden. So, hindi ko alam kung bakit ginagawang big deal namang ito na tila ba gustong palabasin na napahiya si PBBM at yung idol nila ang gusto ni Donald Trump. Ang pinagtataka ko nga, di ba ayaw nila sa Amerika, ang gusto nila sa China? Bakit proud na proud sila dun sa fake news na na-invited daw po ang mga Duterte sa inauguration ni Donald Trump? Fake news naman yun. Bakit kayo natutuwa? Kahit pa sabihin natin totoo yan, ba't kayo natutuwa? Di ba hindi naman kayo maka-Amerika? Di ba maka-China kayo? Kaso, yung kinatutuwa nyo, fake news Di ba, mga kababayan? So, itong mga to sa tingin ko, hindi na po talaga sila maka-Pilipino Natutuwa sila sa mga ganong bagay na akala mo big deal. Akala mo malaking kawalan sa Pilipinas. Pero kung halimbawa naman na naging invited ang Pangulo doon at pumunta ang Pangulo doon, ang bukang bibig naman ng mga yan, gala ng gala, gastos ng gastos, punta ng ibang bansa, yun naman ang bukang bibig ng mga yan, mga kababayan. So wala pong lulusutan, Wala pong lulusutan si PBBM. Masaya ka pala na invited si Xi Jinping sa inauguration ni Donald Trump. Di doon ka na tumira sa China kung gusto mo. Di po ba, mga kababayan? Tuwang-tuwa kayo sa mga ganyang bagay. Pero yung mga magagandang nangyayari, hindi nyo man lang ibalita, ibahagi sa mga kapwa nyo Pilipino. Mga kababayan, ganun po kababaw ang mga ito. Akala mo kung sino kayong magagaling. Sana talaga hindi na kayo manalo sa 2025 at sa 2028. Dahil kayo talaga, yung galit sa puso nyo, yung mga pinagagagawa nyo, hindi nakakatulong yan sa bansa at sa Pilipinas. Makapolitiko kayo, hindi kayo makabansa, hindi kayo makapilipinas. Kaya kapag merong hindi magandang balita about sa Pilipinas, tuwan-tuwa kayo. Dapat ba kayong matuwa pag ganon? Tuwan-tuwa kayo? Ang apektado, tayo pare-pareho? Grabe kayo. Sana lang talaga hindi manalo ang mga kandidato nyo sa 2025 at 2028. Dahil hindi kayo makapilipinas, hindi kayo makapilipino, makapolitiko lang kayo. Yun lamang, mga kababayan, Maraming pong salamat sa panonood. Gusto ko lamang po talagang sagutin ang mga naratibo ng mga ito dahil ayoko po na sila lamang ang maririnig at papaniwalaan ng ating mga kababayan dahil kung hindi, baka po yung naratibo nila ang magmukhang totoo. Wala pong problema kung hindi invited si President Marcos Jr. kay Donald Trump. Marami naman po nag-invite sa kanya in the past. And hindi rin naman natin in-invite si Donald Trump nung inauguration ni PBBM. So anong problema doon? Diba? Puwits lang. Kaya ako, hindi rin ako pabor na nanalo yan si Donald Trump Anyway, eto nga po mga kababayan.
Kaya nga po dapat na palakasin natin ang ating bansa, payamanin, magtulungan tayo para tayo kilalanin bilang isang superpower or mayaman at number 1 na bansa balang araw. Nang sa ganoon, hindi na tayo pinagtatawanan, no? Ng kapwa pa natin Pilipino. Na porket hindi tayo invited sa ganitong okasyon or sa ganyang okasyon ginagawa nilang big deal at masaya sila kasi hindi nila gusto yung pinuno, no? Pagyamanin natin ang ating bansa, paluguin natin, at pag tayo naging superpower na, tayo na yung titingalain or aasamin na mapuntahan at magiging proud yung mga tao na makakapunta sa bansa natin kasi tayo ay maganda at maunlad na bansa. Superpower at kinikilala, no, na standard ng isang maunlad na bansa. Kaya tumulong po tayo sa ating mga kapwa Pilipino, sa gobyerno, magsama-sama tayo na iangat ang bansa natin. Wala na po tayong magagawa kung yung style nila or yung sistema nila, ang gusto nilang gawin ay ganyan. Pagtawanan, pangungutya, insultuhan, bastusan, wala po tayong magagawa, style nila yon. Ang importante, mas marami tayo na mas concern at totoong makabayan na nagmamahal sa bansa natin, na gustong yumaman ang bansa natin. Magagawa po natin yan, mga kababayan. Magagawa po natin yan. Maraming pong salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video.